Hello guys, nandito ako ngayon sa kwarto. Kaya relax muna. So, ito yung ginagawa ko kapag libre ako. Yan, nagkikita-gitara ako. Yan, kasi sarap lang kasi sa pakiramdam yung kapag pagod na pagod ka galing kang trabaho. Tapos, ayun nga, kapag narinig ko ba yung tunog ng gitara, talagang nare-relax talaga ako. Ayan. So yan, meron akong dala dito na songbook. Napakarami. Oh. Hindi pwedeng wala kasi sa ngayon malilimutin na rin ako eh. Pero dati nung kabataan ko, talagang memoryado ko pa yan. Pero habang natagal, ganun pala yun kapag hindi mo na rin siya natutugtog. Pag gusto mong balikan, nawawala na rin talaga. Di ba? Sabi nila, kapag daw marami nagtatanong kung pag ba daw matanda na daw ba sila, huli na ba? Sabi ko, hindi naman. So, ano naman talaga eh. Kumbaga, nakukuha pa rin talaga siya sa practice lang talaga. Kasi kung gusto mo talaga yung bagay, tsatsagain mo talaga siya eh. Ako naman nun is, kasi sa pamilya namin, wala naman talaga nagigitara. So, ang parang naging inspiration ko nun is si artista na yun, Cesar Montana yun. Nag-gitara siya nung time na yun. Nasa stage siya. Tapos, nakaupo siya sa bar stool. Tapos yung spotlight nakatapat sa kanya. Tapos, sentro ng camera. Sabi ko, wow, nakakatuwa naman yun. Parang sarap gayahin. So yun, dun ako nag-start mag-gitara. Noong time na yun, first year high school ako. Tapos sabi ko sa tatay ko, Tatay, bilhin mo kaya ako ng gitara kasi parang gusto ko talaga mapag-aralan eh. Tapos yun, bumili kami kinabukasan, talagang kinabukasan, tumakbo kami. Tapos sabi niya, sigurado ka ba? Sabi niya, oo tatay, kasi parang gusto ko talaga. So pinili ko pang kulay ng gitara ng kulay green. Kasi nung time na mahilig talaga ako sa kulay green. Tapos yun, nung time na yun, hindi pa ako marunong pumili ng gitara. Tapos sabi ko, bahala na, kunin ko na lang kung ano yung mapusuan ko. Ayun. Tapos yun nga, ang kulay ng kulay green talaga ganito. Tapos hindi siya ganitong flat, medyo rounded, hindi naman rounded, medyo umbok siya. Ayan. Pero napakagaan, hindi kagaya nito medyo pabigat. Yun napakagaan. Pero yung alam mo talaga yung quality ng talagang cheap wood talaga. Hindi kagaya nito na medyo medyo solid. Ayan. Tapos kapag tinutugtog ko siya noon, ang sakit sa kamay kasi yung string niya talaga as in nakaangat na ganito. Kaya kapag tinipa mo siya talaga napakasakit. Pero pinagtiyagaan ko yun for almost I think 3 years. Yung ganun. Tapos ang kauna-unahan kong inaral na kanta nun is yung Full Again ng Westlife. I know you're sorry. I've seen a picture. It's written all over your face. Oh, hindi ko natanda eh. So yun, tapos sunod-sunod na yun. Inaral ko yung jet plane kasi medyo madali lang chord nun. Yung DG lang yun. G. Ayun, ganun lang. Tapos nung
Nung time na yun, kung mag-strum pa ako, ganyan pa. Parang ipit na ipit pa. Hirap na hirap. Pero kalaunan, kapag lagi mo na siyang ginagawa, lalo na pag gustong gusto mo yung kanta, talagang pag natapos mo siya, ang sarap sa pakiramdam. Ang achievement ba. Ayun. Tapos, nung time na yon, nung sa school namin nun, ilan lang kami naggigitara nun. Sabay-sabay kami, 3 kami nun. Ayun. Pero, sa tingin ko, ako na yung napag-iwanan kasi yung dalawang yun, magagaling na yun. Ayun. Nasa na nga kaya sila? Ayun. Tapos yun, nung time na yun, nauso na rin yung mga banda-banda. Pero hindi ako sumali kasi unang-una medyo strict si parents ko eh. Masunurin ako ng time na yun eh. Ayun. Tapos yun, kumbaga self-study lang talaga ako. Minsan, nung time na yun, pag nagigitara ako is cassette pa nun eh. Nire-rewind ko talaga. Rewind, play, rewind, play. So yun. Minsan naman is kapag yung nakatutok talaga ako sa ano nun eh, sa FM radio eh. Pag talaga tumugtog na yun, tatakbo na ako kasi gusto ko talagang mapag-aralan. So, buti na lang yung cassette namin noon, may record siya. Talagang nire-record ko pa siya. Pag paborito ko yung kanta. So, doon ko yung natutunan yung yung Now and Forever ni Richard Marx. Yan. Wala nagturo sa akin, talagang tenga ang ginawa ko doon eh. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na. So, nung time na yon, para kaming nagpapaligsahan kami ng mga kasamahan ko, yung mga kaklase ko. Yung 3 kami magbabarkada nun. Para kami nung nagpapaligsahan, everyday meron kaming yabangan ba kami. Sasabihin na, oh, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya pagka, natugtog namin to, oh, ang kisig niya na, ang galing niya na. Kagaya nung time na yon kasi usong-uso yung banda na parokya ni Edgar. So yan, diyan kami parang naging naging fans talaga kami. Ayan, kaya yung una kong inaaral sa parokya is yung Maniwala Ka Sana. Umpisa na nung una kitang makilala, di man lang kita napuna, di ka naman kasi ganun gaganda, diba? Diba? Ayun. Tapos, ayun nga, nung high school, kapag narinig ka ng mga iba mong classmate, na sasabihin nila, wow, ang galing-galing naman mag-gitara hindi naman DJ. Nung time ngayon, ni Jason, galing mo gitara. Pagka ganun, sarap ba sa tenga? Lalo mong gagalingan eh. Lalo ka bang mag-aaral ng bagong kanta, kaya magpapa-impress ka ba? Ayun. Tapos ayun, nung kalaunan is nung nag-college na ako nun, medyo busy na ako nun eh. Pero tuloy pa rin yun, nagigitara pa rin ako nung time na yun. Pero hindi na ganun katutok. Ayan, inaral ko na yung mga English songs, yung kagaya ng Broken. Ito medyo mahirap yung Broken eh. Tapos nandiyan na yung mga harmonics na tinatawag. Tapos inaral ko na rin yung mga bend na pag sinabing bend, pull down. Tapos nauso na yung mga plucking.
So yun, kumbaga hanggang ngayon naman is tuloy pa rin yung paggigitara ko. Kaya lang may time na pag busy ka na talaga, hindi mo na magawa. Kaya parang mag-set ka na lang din ng time na halimbawa everyday, napakahalaga na yung 20 to 30 minutes na makapaggitara ka. So ano na yun, kahit papaano is ma-refresh lang yung mga inaaral mo. So yun. Happy playing!